natin si Brother Toru Takeshita para sa pambukas na panalangin. Manalangin po tayo. Ikaw na tagapagpasimula ng pag-aasawa, Diyos na Yehova, isang napakagandang pribilehyo ang lumapit sa iyo sa panalangin. Ikaw po na tagapagbigay ng mabubuting kaloob tulad ng pag-aasawa ay isa sa mga regalong mula sa iyo. Dahil nilalang mo kami para magmahal at mahalin. Dahil dito, sina Joseph at Queenie ay nagmamahal sa isa't isa. At nagpasya silang mapakasal at paglilingkuran ka ng magkasama. Tiyak na ang pag-ibig nila ay lalong titibay pa sa paglilipas na panahon. Kaya kailangan nila ang advice mo bilang pinakamabuting marriage counselor. Buksan mo po nawa ang mga puso nila para makinig sa palag mamaya ng seryoso bilang message galing sa iyo ang isa buhay ang matutuhan nila sa bagong yugto ng buhay nila. At paparain po nawa ninyo ang tagapagsalita. Batid namin ang di mabilang na regalong natatamasa namin mula sa inyo. Nais namin purihin ka at pasalamatan ka. Ipinapaubaya namin sa iyong maibiging kamay ang tagumpay ng kasalan na ito. Ipinabot namin ang mga pasasalamat at panalangin na ito sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon ay pribilehyo nating mapakinggan si Brother Rodolfo B. Lavaro, isang ordinadong ministro ng mga saksi ni Jehovah at autorisado ng Republika ng Pilipinas upang mangasiwa ng kasalang ito. Ibibigay niya sa atin ang isang salig sa Bibliang pahayag na pinamagatan, ang marangal na pag-aasawa sa paningin ng Diyos. Ngayon ay tawagin na natin si Brother Lavaro. O pag-ibig na makapangyarihan, kapag ikaw pumasok sa puso ni naman, hahamakin ang ulan, masunod ka lamang. May kinasal ako sa vulkan naman, sa Santa Rosa, Laguna, no? Hinamak yung pagputok ng vulkan, masunod lang yung kasal. Daming kinakasal talaga, Joseph, Queenie Rose, rain or shine. Marami talaga. Nakagagalak naman sapagkat ang inyong kasal ay dinadaluhan ng matatalik niyong mga kaibigan, mga kamag-anak. Meron tayong mga kapatid na galing sa Japan, pero nagbo-volunteer sila sa Taiwan kasama ni Queenie. At maraming salamat sa panalangin, Toro. Talaga, nagsikap ka sa wikang Tagalog, ha? Okay. At marahil nakatayin din sila sa Taiwan ngayon at ganyan din naman sa Canada na pinanggalingan ni Joseph. Dami talagang kinakasal sapagkat tinitignan ko yung statistics. Marami-rami Joseph Queenie. Noong 2023, sa Taiwan ay 459,000 ang kinasal, ha? Sa Canada ay 834,000. Dami. Malaking bansa naman eh. Sa Japan ay 648,000. Dami. Jack, dami ano. Sa ating sariling atin naman, Pilipinas, 600,000. That was 2023. Talagang hindi mapigilan ang pagpapakasal. At tama naman, sapagkat ayon sa ating inawit, kaisan yon ng Diyos na Jehovah. Alam niyo, sa Amerika, ang average age ng bride, yung ikakasal na babae, 25.3, Queenie. Ang edad ng mga babaeng kinakasal sa Amerika. Si Queenie ba? No comment. Okay naman. Pasok na pasok sa edad. 28 si Queenie. Si Joseph naman, doon sa Amerika, 26.9 ang edad ng lalaki. Aba, si Joseph naman ay 29. Talagang karaniwan ng mga naimbita ng mga guests
sa Amerika ay 178. Hindi pa ginoon 200, no? Ilan tayo dito ngayon, Joseph? Around that number. Tama-tama naman. Kasi hindi mo naman pwedeng anyayan buong barangay, ha? Tama na yan. Sorry. Medyo inuupo ako. Kinakabahan ako kahapon. Di yata matutuloy ang kasal ni Joseph at Queenie pagka ganito. Okay. Siguro, iho, kailangan talian mo na yan. No? Pakisuyo na lang. Yan, ganyan. Okay, tuloy tayo. At alam niyo ba na 80% ng weddings ay ginaganap sa mga simbahan. Tama naman. Anong mga simbahan yon, Katoliko, basta sa simbahan nila. At yung iba naman ay sa synagogues. Well, wala tayong sinagoga dito. At syempre, tayo naman ay Kingdom Hall o kaya itong farm. Maganda yung lugar eh. Kung di lang umuulan yata, doon tayo eh, no? So, pasensya na kayo, doon sana tayo eh. Pero ayos na, ang mahalaga eh. Matuloy ang kanilang kasal. Yan. Okay. Sa Pilipinas pala, Joseph, Queenie, ang paboritong buwan ng mga magpapakasal ay January, June, and December. Tama-tama. December, muntik na yung mag-Enero eh. No? Okay na yan. Yan mga, nabanggit ko lang yung mga yan sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon ay kasalan at marangal na pag-asawa sa paningin ng Diyos. Alam ba ninyo na over 6,000 years back ay meron ding ikinasal pero ang wedding ay very, very simple. Mahigit na 6,000 taon na. Pero ginanap sa garden. Kung tawagin sa Biblia ay Garden of Eden. Alam din yan, maging na mga hindi mga saksi ni Jehovah, alam nilang may tumira noon doon sa halaman ng Eden o minuyungan kung natilopo or garden. Na Garden of Eden, ang pangalan ay Adam and Eve. Yan, alam nila yan. Inawit nga ni Paul Anka yan. Doon sa awitin niyang in the Garden of Eden, a long time ago, there was a story, I'm sure you know, that was the story of Adam and Eve. O, alam nila. Talagang, pero ang kasal noon ay napakasimple lamang. At sino nagkasal sa kanila? Eh di walang iba, kundi ang Diyos na Jehovah. Ang ginawa lamang, babasa tayo. Babasahin natin yung Genesis 2:21 and 22. Hindi na bumababa microphone. Ayaw na, ha? Very good. Nakikikooperate naman siya. Lapit natin konti. Chapter 2 sa Genesis 21 and 22. Ganito nangyari. Ba't napunta ka sa 6? Chapter 2 ng Genesis 21 and 22. Ayan, ito. Sabi rito, basahin natin sa Tagalog para, pero sabi rito, so Jehovah God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of his ribs and then closed up the flesh over its place. And Jehovah God built the rib that he had taken from the man into a woman, and he brought, napindot. Dinala niya doon sa babae, doon sa lalaki. Parang kanina, no, dinala siya ng magulang sa iyo. Kakaiyak yung parte na, napaluhad din ako, Mr. Herena. Kita ko, naluluha din yung ganun talaga, dahil mawawalay na yung, kumbaga, yung anak. So, yung kasal ay napakasimple. Pinatulog, kinuha isang tadyang, ginawang babae, dinala sa lalaki, at yun na yung kasal. Pero ngayon, ang kasalan,
Napakaraming proseso. No, Jay, daming proseso, no? Di ba? Pagkatapos ng love at first sight, minsan nangyayari yun eh, Toro, no? Kasuya, yung love at first sight. Nakita niya na love at first sight na. Gagawa siya ng paraan para makilala niya. Hanggang magkakilala na nga sila, ano susunod doon? Siyempre, susunod na yung I love you too. Yun. Tapos, ano pa? Will you marry me? Yes, of course. Yan. Tapos na ba? Hindi pa. Kailan tayo pakakasal? December 28, 2024. Oh, okay. Mabuti. Ha? Uwi tayo pareho, ha? Magkita tayo sa airport. Okay. Canada and Taiwan, magkikita sa airport. Saan tayo kakasal? Maghanap tayo ng... Anong pangalan ng farm? Sunflower farm. Ganda. Maganda ito napili niyo. Okay. Sino magkakasal? Si RVL. Sino yun? Rodolfo Vasquez Lavaro. Ako yun. Salamat naman. Sa dinami-dami naman nagkakasal, ako ang napili. Salamat naman. Gusto nila matanda magkasal sa kanila. Okay. Ilan ang imbitahan natin? Di 150 to 200. Tama-tama naman. Katamtaman yun. Sino witnesses natin? Aba, di si Derek Bacolod from Baguio City, no? Okay. Ay siya nag-study sa'yo. Tama naman, sa Taiwan, ha? Ay, babae. Sino pa ba? Sarili natin, Nancy de la Cruz Clave. Yan, ha? So, ang dami. Pagdating dito, kukuha kayo ng marriage license. Ayan, nakakuha sila. Kaya legal na legal ito, eh. Your license number is 00896162. Nandito yung sa certificate of marriage. Tapos marami pang gagawin. Sa pagkatlabas ng Kingdom Hall o ng simbahan, kumuha sila ng joint affidavit of venue of a wedding ceremony. Kailangan po yun. Pag ikakasal kayo, hindi sa Kingdom Hall, hindi sa simbahan, kukuha kayo nito. Affidavit of venue. Makahanapan ako eh. Di papakita ko ito. No. Mura lang, 150. 150. 200, no? Kahit pa 250. Sa sino mang abogado o notaryo publiko. Okay? Dami-dami talagang proseso. Minsan may nagtatanong din, ewan ko kung tinanong sa iyo, Joseph, ni Queenie. Joseph, bakit mo naman ako gustong maging asawa mo? Hirap ng tanong. Renero. Hirap ng tanong na yun. Ba't mo naman ako gusto maging asawa? Kasi kung gusto na nanin tatay ko, hindi. Siyempre, yun lang pala, ayaw niya yun. Ngayon, pwedeng sagutin yun, dalawa. Mamimili ka doon sa dalawa. Pwedeng isagot ito eh. Ecclesiastes 4:9 to 12. Ito tayo sa sa Bible na gadget Ecclesiastes 4:9 to 12. Pero actual na may nagtanong nito eh. Doon sa brother, doon sa lalaki. O di siyempre, sasagutin niya ng tama, biblical. Ito, Queenie, ang dahilan kaya gusto kitang maging asawa. 9, Ecclesiastes 4:9 to 12. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa, which is tama naman. Dahil may mabuting gantimpala ang pagsisikap nila. Dahil kung mabuwal ang isa sa kanila, may babangon siya ng kasama niya. Pero ano mangyayari sa isang nabuwal kung walang tutulong sa kanya na bumangon? Tama din. At kung magkasamang hihiga ang dalawang tao, hindi sila giginawin. Pero paano ang taong nag-iisa? Isa pa, ang taong nag-iisa ay pwedeng matalo, pero kung dalawa sila, kaya nilang lumaban at ang panaling gawa sa tatlong hibla ay hindi madaling mapatid. Ito yung Queenie ang dahilan kaya gusto kitang maging asawa.
Tama naman, ang sagot mo galing sa Biblia, hindi lang sa sarili mo. No? Pero meron pang isang pwedeng isagot din. Meron pa ba? Meron. Parang hindi na siya makatanggi, ano? Okay. Ay, hindi naman tumanggi eh. Alam niyo, silang dalawa, bago natin ipagpatuloy, ito patalastas lang. Magkakilala sila dati. Eskwela kayo sa high school, ano? Oh, those were the days, high school days. Magkakilala na sila. Eh, siyempre, wala pang pag-ibig noon eh. Bata pa eh. Baka pwede namang meron na rin, ano? Meron na rin. Kaya lang, wala pa. Umiiling eh, wala pa. Pagkatapos sa college, ano? Isang subject ba? Wala. Wala naman. Eh, pumunta ng Taiwan si, Joseph. Pumunta rin ng Taiwan si Queenie. Doon na. Nagkaigi na. Tapos umalis si Joseph, pumunta ng Canada. Pero meron na silang ugnayan. Okay, tuloy na natin yung pag-uusap natin. May isa pang paraan eh, ng pagsagot eh. Genesis din. Tingnan natin. 2:18. Maganda ito, Joseph. Kung itong isasagot, ano? Mas matagal itong gadget rin kaysa sa Biblia, ano? 2:18. Basahin ko na. Sabi rito, pagkatapos sinabi ng Diyos na Jehovah, hindi mabuti, yan pwedeng isagot din kay Queen yan. Ito eh, hindi mabuti para sa lalaki na manatiling nag-iisa. Gagawa ko ng para sa kanya ng isang katulong na makakatuwang niya. Sabi ng Diyos, hindi rin pwedeng nag-iisa ako, Queen. Kaya kailangan na maging asawa kita. Ayun. Pero, katulong. Paano yun? Katulong. Kung titignan nyo sa wikang Ingles, ang ginamit, Mr. Herrera, ay complement. Hindi compliment, complement. Which means, pag sinabing compliment, ang kahulugan nun ay kukumplituhin niya. Kukumplituhin niya yung bagay na yun. Magiging kumpleto. So, magiging kumpleto si Joseph kapag ka napangasawa niya si Queenie. Ba? Paano ba yun? Parang ganito. Meron ako dito eh. Itong ballpen. Re-regalohan ka ng ballpen. Eh, kahit pa mabahali niya, kung re-regalohan ka, Joseph, re-regalohan kita ng ballpen. Ito. Tatanggihan mo. Huwag na lang ho, tama na ho sa akin yung big ballpen. Ba't tinatanggihan mo? Eh, paano naman ganyan eh? Kailangan meron ito para maging kumpleto. Paano mo naman isusulat kung yun lang? Wala yung panakip, ano? Yan. Yun. Tatanggapin mo. Kaya mamaya, kumpleto ka na. Pagka nagkapirmahan, mamaya pa ng konti yun. Pag nagkapirmahan, may compliment ka na. Katulong. Hindi yung yung binabayaran na kasama. Hindi. Compliment nga eh. Katulong. Magiging kumpleto ka in the presence of Queenie Rose Asis Clave. Yan. Clave Asis. Nabaliktad ko. Galit si Narding sa atin. Sino ba kasi si Narding, di ba? Ikaw ang Clave. Bing. Okay. Ngayon, magpapatuloy na tayo. Itong pag-asawa ay dapat na permanent. It is not to be temporary. In the world today, they make it temporary. Kasi minsan, 1 taon pa lang, nagde-diborsyo na. Sa atin, walang diborsyo, pero naghihiwalay. 1 taon pa lang. 1 taon lang. Yung iba naman, kinasal sa umaga, nag-divorce ng hapon. Ano ba yun? Hindi permanent. Ginawa nilang temporary. Itong pag-aasawa, pagpapakasal ninyo,
magiging pamhabang buhay. Natatandaan mo yung awitin, till death do us part. Binabago na nila, Queenie, ginagawang till divorce do us part. Till annulment do us part. Yan. Pag hindi na nila nahintay yun, magsasama na lang. Walang annulment, walang divorce. Para kay Jehovah sana manatiling magpakailanman ang kanilang pag-asawa. Kaya ngayon, titignan natin yung mga susi sa isang panghabang buhay na pag-asawa. Ano yun? Ano ang gagawin? Upang maging panghabang buhay, kailangan nating isama ang Diyos na Jehovah. Binasa natin kanina yung panaling 3 ikid. 3 ikid. Halimbawa yung lubid, meron kayong mga yung indayon. Ano ba yung indayon? Duyan. May mga duyan kayo. Doon din sa aming garden dati may duyan eh. Pagka yung tali ay dobling ikid, okay na rin. Okay na rin yun. Pero mas matibay kung 3 ikid. That means, meron kayong isasama. At yun ay walang iba, kundi yung originator ng pag-asawa, walang iba kundi si Jehovah. Siyang nag-originate. Siyang designer. The designer of marriage is no other than Jehovah God. Kaya pangatlo, matibay, walang divorce, walang annulment, no? Till death do us part. Yung katulad na sinasabi doon sa Binalao ng Pangasinan, agkadwata aging nga, uray nung gugut tala ang tinabating. Hindi alam ni Joseph yun. Magsasama tayo hanggang sa kapwa gilagid na lang natin na natitira. Oh, gilagid na kasi may edad na eh. Wala na yung ngipin, gilagid na doon. Hanggang ganun katagal yung kanilang pagsasama. At yung binasa natin kanina sa Ecclesiastes 4:9-12. Ang dahilan kasi kaya kailangan isama mo si Jehovah. Along the way, mari magkaroon ng problem. Lahat ng mga may asawa dito nagkaroon din ng problema yan. Minsan hindi kami nagsagutan man lang ng asawa ko. Oh boy, mukhang hindi realistic yun. Hindi ka panipaniwala, no? Kaya pagka may problema, hahanap kayo ng counselor. Maraming marriage counselors ngayon. Kaya lang may bayad. Pero hindi naman sakdal yung kanilang ipapayo. Yung sakdal na payo ay manggagaling sa Diyos na Jehovah. Tignan natin itong awit 103:14. Awit, Psalms. Psalms 103:14. Maganda yan, Joseph. Nababasa natin lagi yan. Ilang simil sa dami ng mga talata. 103:14. Pumupunta siya sa English. Dapat Tagalog. For He will knows how we are formed, remembering that we are dust. Kaya alam niya ang pagkakagawa sa atin. Siya ang nag-design, kaya nauunawa niya kapag tayo ay may problema. And when that any problem arise, then you have to go to Jehovah in prayer. Magpapatulong sa Kanya. Yan. Minsan pumupunta sila sa barangay, pero mas mainam ang Diyos na Jehovah. Sa mga magulang, pupunta kayo sa magulang, papatulong. At kailangan laging kasama, at pinakamalaga sa lahat, kasama ang Diyos na Jehovah. Ngayon, sapagkat mag-aasawa ka na, Joseph, mag-aasawa si Queenie, kayo nga mag-asawa, ay meron ka ngayong 3 P. Yan. Pag sa Ilocos kasi A eh. A. Parang battery, no? A. Pero sa Tagalog, 3 P na ngayon ang nasa iyo. Magkakasama na ngayon sa pag-aaral ng Biblia. Paano po yun, Uncle? Pupunta kagad si Joseph sa Canada. Hindi ko alam kung kailan ako makakasunod. 6 months or 1 year. Pwede pa rin. May Zoom naman eh. May Messenger. Pwede pa rin kayo mag-aaral ng Biblia. Yung family worship niyo, 2 kayo. Pwede yun, Joseph eh. Di ba? Tuloy yun. Mag-aaral kayo, pangungunahan mo.
Yan. May kapatid noon sa Pampanga, ay Bataan. Nasa siya, Saudi Arabia. Ang kanyang anak ay 3 sa Bataan, sa Dinalupian. Plus yung asawa niya. Nag-aaral sila, family worship, nandun siya. Siyang nangunguna. Technology, napaka... Ano yung pangalawa, Brad? Panalangin. Dati, nananalangin ka mag-isa, kakain ka, ikaw lang, kakain si Queenie. Ngayon, 2 na kayo na mananalangin. Paano sa pagtulog sa gabi? Paano mananalangin? Pwede pa rin. Kaya lang magkaibang oras nyo. Canada at saka Pilipinas. Pangatlo, sa pagsamba, magkasama na kayo. Pagsamba. Kaya, nabigyan ka ngayon ng tatrabahuin, Joseph. PPP. Tatanda mo? Pag-aral ng Biblia, panalangin at pagsamba sa Diyos na Jehovah. Magbabago kasi may asawa ka na nun. Hindi ka tulad nung ikaw pa lang at si Queenie pa lang. Mamaya may dadagdag pa ako dyan. Okay. Ngayon, ano ang magiging role ng asawang lalaki? Anong role niya? Napakaliwanag ng sinasabi ng Biblia at alam din ito ng marami mga tao. Alam nila ito, hindi pwedeng hindi nila alam. Ano yun? Unang Korinto 11:3. 1 Corinthians 11:3. Ano ba yun? Ito, sasabihin sa atin dito kung sino ang ulo sa inyong dalawa. 1 Corinthians 11:3. Balik-balik siya sa English. Paborito niya English nitong gadget nito. But I want you to know that the head of every man is the Christ. In turn, the head of a woman is the man. Yun. So, ang head ngayon ay si Joseph. Walang negotiation. He is the head. Yan. Pero hindi mo naman kailangan ipagdiinan kay Queenie yun. Alam naman niya yun. Kasi baka mamaya, tandaan mo ito, Queenie. Tandaan mo, Ako ang ulo. I am the head. Tandaan mo yan. Pagalit pa. Sasabihin naman ni Winnie, alam ko naman I know you are the head. But I am the neck. Oh. Ulo ka nga. Ako naman ang ano ito? Leg. Ako naman ang leg. Siyak mo ano sa ilong? Tengad to. Hindi naman kailangan pagdinin. Alam nila. Alam ng marami. Okay. So, natatandaan ni Queenie yun. At pagka ganun, nasusunod yun, na ang head ay ang lalaki, nasusunod, ang inyong pagsasama ay magiging motolite. Hindi ba battery yun, Brad? Paano nasama dito yun sa usapan? Bakit motolite? Nagtatagal. Ayun. Magtatagal ang inyong pagsasama. Ngayon, ito na. Kasali na naman dito yung ilalaan mo na naman kay Queenie. 4 ito, Joseph. 4. Walang kulang. Walang bawas, walang kulang. Sabagay, nagtatrabaho din naman si Queenie. Pero normally kasi, ang maglalaan ng material na pangangailangan, ang lalaki. Joseph, maliban na lang. There are some exceptions. Halimbawa, nagkasakit yung lalaki. Exception to the rule, no? Other than that, ikaw ang maglalaan ng material na pagkain sa kanya. Kaya nga kung minsan halimbawa, kahit na nasa Canada na kayo, siyempre may McDonald's doon. Pasok ka sa McDonald's. Pakikuan nga, balot ng isa pa. Yun, bakit? Para kay Queenie. Kasi kung hindi ka nagbalot, honey, hindi ka na, nagluto kanina ng pagkain mo. Pagkain natin. Kumain na ako Saan ka kumain? Sa McDonald's Lalaki mata ni Queenie. At may dala nga ako para sa'yo. Ayun. Ngingiti na siya nun. Lagi mo siyang iniisip
Kasi dati-dati wala kang iniisip na ganun, kakain ka lang eh. Ngayon, meron ka ng Queenie. Dadalan mo. Katulad ng ginagawa ni Narding din. Yan. Okay. O kung Jollibee, hindi ko alam kung may Jollibee doon sa Canada. Ano yung pangalawa? Spiritual. Spiritual. Kaya nga paglalaanan mo siya ng spiritual na mga pangangailangan niya. Kaya nga may family worship kayo. Emotional. Normally, mas madaling umiyak ang babae. Kahit sa mga, pag nagdi-discourse ako sa patay, Kasuya, Toro, ano eh, madaling umiyak ang babae. Mas madali na Diyon ko, Mia. Mas madaling umiyak ang babae. Ang lalaki, umiiyak din. Pero kanina, medyo naluha nga ako nung nagyayakapan kayo, parang natatouch din tayo. Pero mas madali kasi ang babae. Kaya yung emotional niya, yun. Ani, ano na, nasasaktan ka kapag kasi ay naninimdim, ano. At, may et cetera. Joseph, huwag mong kalilimutan, kasama pa rin sa pananagutan mo ang paglilibang. Yan. Yan. Baka pupunta kayo sa isang, pipising kayo. Yan, pising. Yan. Ewan ko kung nagbo-bowling kayo. Bowling. Eh si Lori, nagkakilala sila ng asawa niya sa bowlingan eh. Yun. Bowling. Basta may paglilibang. Indoor or outdoor, nasa inyo yan. Kasama yon sa iyong pananagutan. Kinaliligtan kasi ng marami mga tao yan, pero hindi natin dapat na kaligtaan. Ngayon, nasabi natin kanina that the head of the wife is the husband. Sa ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, wala kang mahanap na perfect husband. There's no such thing as perfect husband. Walang sakdal na asawang lalaki. Pero meron kang mahanap na loving husband. Loving husband. He is not perfect, okay, but he is loving. Yan, kay Joseph meron nun. Hindi siya sakdal. Kakamali din siya. Pero he is such a loving husband. And the Bible does not allow for the man to be tyrant. Diktador. Naulpit, sabi sa Ilocos. Malupit, sabi naman sa Tagalog. Hindi pinahintulutan ng salita ng Diyos o ng Diyos na Yehova mismo na ang lalaki ay maging malupit sa kanyang asawa. Yan. What is malupit? Oh, do I have to explain what malupit is? Yan. May kukwento ako. Sandali lang naman to. Hindi naman tayo lilipat ng kainan. Dito naman eh, di ba? Okay. Merong namatay, merong yung district overseer dati, kung tawagin, tapos circuit overseer, and then another brother. Nagbabay-bay sila. This happened in Bicol. Bicol. May Bicolano ba dito? Hindi ko nasasabihin kung saan sa Bicol, ha? Natat na nila, babae, meron siyang itim na hindi kinakabit dito. Basta nung takas niya, tinatay niya, Mr. Primero niya. Pag may ganon, may namatay. Ay di, siyempre, tinanong nila, ate, bakit po kayo may itim? Sino po bang namatay? Yung aking bana is asawa. Yun. Ganun ba? O di, siyempre, ikaw naman, alam mo kaagad kung ano yung babasahin mo sa kanya. Jack mo, sa Biblia, alam mo kaagad. Pagkabuhay muli, ay di, tatlo sila. Sabi nung district overseer, alam po nyo ate, ang ganda po ng sinasabi ng Biblia. Pagka po namatay ang isang tao dahil sa pantubos na binigay ni Jesus, meron pong pagkabuhay na maguli. Kaya yun pong asawa ninyo, makikita nyo muli sa pagkabuhay na maguli. Ayoko! Nagulat sila, nagtakbuhan yung dalawa. Ayoko na siyang mabuhay pa. Ayoko na siyang makita uli. Bakit? Ayoko na magulpi. Tyrant. Nanggugulpi. Totoo ba yun? May nanggugulpi? Meron. May kapatid sa Baguio, Brother Bacolod.
Ang kuy baga no, dinudyahin niya. Hanggang baka mamom. Pinakita niya sa amin yung mga pasa niya. Pasa. Marami. Malupit yung asawa. Kaya yung babae, ayaw na niya makita. Kasi, pero kung mabait sana yung asawa niya, ganun ba? Naku, ililiwak na makita nila kay ko. Kasi isang nga na nag-asawa, kahit kung isang nga hindi makita. Tama? Kaya, pero ka mag-alala, Queenie, sa mata pa lang nakikita ko na, walang ganonan kay Joseph. Yan. Yung first impression is lasting. Nasa kanya yung bagay niyo. Kapag ka ang asawang lalaki, pero walang perfect husband inuulit ko, walang perfect husband. Kahit na perfecto ang pangalan niya, hindi siya perfecto. Pero loving husband. In the person of Joseph. Yan. Tulad din ng kanyang tatay. Ay may bigin sa kanyang asawang babae. Okay? Ibig sabihin, all throughout, pinakikita ni Joseph ang kanyang pagiging mahusay na asawang lalaki. Pagka ganon, itong si Queenie naman, magiging SSS. Social Security System now. Magiging SSS, which stands for submissive, supportive, and may isa pa, hindi lang submissive, hindi lang supportive, kundi secured. Yun. She feels secured, she becomes submissive, and she becomes supportive. Yun. Kaya hindi ka nagkamali ng pagpili kay Queenie. Katulad din niya ng nanay niya. Yan. Pareho sila. Okay. Minsan sa sanlibutan, sa ngayon, nagbabago ang pakikisama ng mga asawang lalaki sa kanilang asawa sa paglipas ng panahon. Sasabihin tuloy ng babae, bakit ikaw? Nung ako ay ubas pa, ang tamis-tamis mong manalita. Nung ako ay ubas pa. Porket ako ngayon ay pasas na, bakit ganyan ka na magsalita? Ayun. Ano ba yung pasas? Kulubot na eh. Pero nung siya'y ubas, so hindi dapat eh. May ikukwento ko. Doon sa Zambales, nung circuit overseer kami doon, sa Castillo, Zambales, doon sa tapat ng tirahan na namin, tuluyan namin, Kingdom Mall ito, tapos yung tuluyan namin. Nakikita ko, isang mag-asawang matanda. Nancy, matanda na sila. Baka matanda pa nga sa akin eh. Meron silang beranda kung tawagin, diba? Dinadala niya yung asawa niya doon sa beranda para makakita siya ng mga tao nagdadaan. Ganun. Hawak-hawak niya. Parang na silang matanda. Tapos sinusubuan niya. Pagka tumulo dito, pupunasan niya. Nakikita ko eh. Yun. So, this is a true story. Yun. Nagpapatawa ko, pero ito eh, totoo. Yan. Nakita mo, matanda na sila. That means talagang mahal pa rin niya. Yun. Kaya, tama. Kahit napasas na, ganun pa rin ang kanilang samahang mag-asawa. Yan. Sana, wag nang umabot ang pasas kasi kung bagong salimbutan na, paraiso na, para hindi na magpasas. Ano? Oo. Pero kung sakali bang hindi pa, magpapatuloy ang iyong pagmamahal sa iyong asawang babae na si Queenie. Eto, kuminsan, nakakapagsalita ang isa ng parang sakit, ganun. Nakakapagsalita minsan, kasi nga hindi sakdal eh. Pero kung nung sabi ni Queenie, sabi sa pahayag ni Brother Lavaro, nakakapagsalita eh, kaya nga hindi naman. Pero minsan talaga,
Maraming dahilan kung bakit nagagawa yun eh. Yun. Pero, check upin natin na huwag magsalita ng masakit. Kasi hindi na niya malilimutan yun eh. At hindi rin pwedeng sasalitain mo ng ganon na naririnig ng biyanan. Sapagkat kapag narinig nila yun, tapos na maliligay ang araw mo. Kaya pipili natin yung mga salitang sasabihin natin. Merong minsan bibigyan natin sila ng commendation, lalo na kung nakapagluto si Queenie ng... Ikaw ba nagluluto ka mag-isa sa Canada? Huwag ka na mag-alala, may Queenie ka na eh. Magluluto siya, no? Ngayon, merong sinabing isang babae, ito sinabi niya, sabi niya, I can live 2 months on good commendation. Ba? 2 buwang dagdag sa buhay niya pag binigyan ng commendation. Pag nakapagluto siya ng medyo masarap, sarap ng niluto mo, honey. Dati, kapag ako nagluluto niyan, bara-bara eh. Pero ngayon bigyan natin din sila ng commendation. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, na trabaho mo, ay yung sa spiritualidad niya. Magiging ganito na yon. Your wife is your priority. Hindi, ibig sabihin, other than Jehovah. Siyempre si Jehovah ang pinaka-one. Pero now, sa inyong pamumuhay ng mag-asawa, your wife or your family, kung halimbawa, is your priority. Paano ang ibig sabihin nun? Na siya ng priority ko. Eh ikaw, nagkakaroon ka ng bahagi sa Kingdom Hall, di ba? Pinakita sa akin ni Queenie, hindi mo alam, pinadala niya yung bahagi mo. Nagbabasa ka ng Bible sa harap, Eh di ngayon, meron kang mahalagang bahagi doon sa inyong Kingdom Hall. Nung naghahanda na kayo, biglang nakaramdam ng sakit ng tiyan si Queenie. Hindi alam ko, baka may nakain siya. Honey, may sakit ang tiyan ko. Ganun ba? Naku, honey, itiisin mo muna ha. Kasi may bahagi ako ha. Sige, tiyak ka muna, may bahagi ako. Oh boy, what's the matter with you? Yun. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Jack, Jay, hindi pwedeng iwanan. Iwanan mo ba si Lisel na mimilipit sa sakit ng tiyan? Hindi. Ano ibig sabihin nun? She is your priority. Hindi yung bahagi mo. Kasi yung bahagi mo may gaganap doon. Pero siya itatakbo mo sa ospital, sa doktor. Because she is your priority. Ito pa isang example. Alam mo, may anak na kayo. May anak na kayong 3 babae kung si Maricel, si Raribel at si Jezebel, halimbawa, 3 babae. Meron kang departamento sa assembly. Alam mo naman sa Canada, siyempre, malayo-layo din mga tinatakbo. Pero madali lang kasi may sasakyan. Honey, maaga daw kami sa aming departamento. Kailangan mauna na ako, ha? Yung mga bata, paliguan mo na, tapos pakainin mo. Pagkatapos, may grab ba doon? Mag-grab ka na, ha? Sige na. Nilikot pa man din ng mga bata. Punta na siya. Nako, sinakyan na yung kanyang, ewan ko kung may Innova doon, meron din? Wala. Sige, bahala na, basta kung ano man yun. Sinakyan na niya. Pasipul-sipul pa siya, nagpapatakbo. What's the matter with him? Iwanan yung asawa, pakakainin yung 3, paliliguan, bibihisan, pagkatapos maghahanap ng sasakyan. Oh boy. Hindi pwede yun. The family is your priority. Sama-samang pupunta sa assembly, no? Hindi porket may departamento, iiwanan. Yun ang ibig ko sabihin. Doon sa salitang, see, they are your priority. Talagang priority. Pagka umuulan maski mabasa ka, wag lang mabasa si Winnie, di ba? Payong. Di ba rin Alan? Papayungan mo Kahit mabasa ka, wag lang siya. Di ba? Yan. O kaya hindi ko na kaya kakainin ito. Iuwi ko kay Queenie. Priority na siya.
Di ba? Dati-dati, sige, kain, walang queenie. May queenie ka na. Kaya siya na ang priority. Ang dami pala para sa akin, Brad. Marami-rami kasi ikaw yung driver kumbaga. Pero pupunta na rin tayo kay Queenie. Yon. Di ngayon, nandito tayo sa ikatlo, na ano na natin yung pangalawa, no? Yung si Queenie, meron din siyang pananagutan. Napakadali lang intindihin. Ephesians 5:33. Ephesians 5:33. Maganda ito. Okay. 5:33. Napaka-simple, no? Nang sinabi ng talatang ito para sa mga asawang babae. Nevertheless, each one of you must love his wife. Ikaw yun. As he does himself. On the other hand, the wife should have deep respect for her husband. Not just an ordinary respect. Deep respect sa asawang lalaki. May mga pangyayari na yung asawa limbawa friend, pare, shot ka muna. Hindi nag-shot. Napasarap. Dumating na rin yung asawang bakit ang tagal-tagal nitong si Joseph? Dati-dati. Nandito ka. Ang galing-galing mo. Pinahiya mo siya. Walang deep respect doon. Pinahiya mo Mabuti-buting iba, ang ginagawa ng ibang babae, sisimple ng konti, ayan. Kaysa yung magsasalita siya, masasaktan yung lalaki. Pagdating sa bahay, mag-aaway na sila ngayon. So, hindi pwede yung respect. Or, may project si Joseph. Diba lang, may project si Joseph. Hindi nag-click. Narding niya. Minsan, nag-click Ano kayo sasabihin nun? Ayan! Palpak ka na naman! Hindi deep respect yun. Paano ngayon ang gagawin? Honey, huwag mo nang dibdibin masyado yun. Di ba susunod na project mo, tutulungan kita. Sanay naman ako sa ganyang trabaho. Huwag mo na muna intindihin yun. Magkakasakit ka pa timplan kita ng kape? Anong gusto mo? Barako o 3-in-1? May barako ba sa Canada? Marami. Baka panay ko naman yung... okay. Ayos din yun. May kape nga ako. Binigay ng galing sa Canada. Masarap naman. Ito, honey, magkape ka na. Ano sasabihin ngayon ni Joseph? Honey, you made my day. Yun. Hindi lang si Sylvester Stallone nagsabi nun. Ibig sabihin nun, honey, pinasaya mo ang araw ko. You made my day. So makita, ikaw ay nagiging compliment kay Joseph. The word compliment means something that fills up, completes, or makes better or perfect. Now, Joseph will feel perfect and better because of your being a compliment to her. Okay. Tuloy tayo. Matagal pa ba, Brad? Malapit na. Pero titingin lang tayo ng ilang punto naman. Hindi biblical ito, pero magaganda rin. Ito, tingnan mo. Pwedeng sabihin ni Queen ito, thinking of you keeps me awake. Pwede rin ikaw din. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive. Tama naman, Ewan ko kung sino itong author dito, unknown hindi nagsabi Ito pa. Ito, maganda ito, Joseph. Tama itong sinabi ng Biblia. God's use of a rib from Adam in creating the first woman could have impressed on the first human couple the closeness of their union.
Very close. Si Charib eh. Hindi dito kinuha. Hindi doon sa talampakan. Hindi doon sa bumbunan. Hindi, no? Okay. Maganda ito, Queenie, sa babae naman. Di biblical na ito. Eve did not show respect for her husband's headship by asking him about the matter. Yung sa pagkain ng bunga ng puno ka. When brought to account by God, Adam blamed his wife, saying, "The woman whom you gave to be with me, she gave me fruit from the tree, so I ate." No, nagturo pa. Eve blamed the serpent for deceiving her. So bawat isa sa kanila, meron silang mga excuses. But those excuses were lame excuses, but no justification. Okay? Jesus was never tyrannical or harsh, but was always loving, kind, reasonable, mild-tempered, and lowly in heart. Ganda, no? Nasa Biblia yan, ha? Remember that marriage is not a competition to find out who is stronger, who can shout louder, or who can think of the most cutting remark. Hindi gano'n. Sinabi naman ni Toro, ikaw ba ito, Toro? Ikaw ito, hindi, no? Kapangalan mo lang. Sabi ni Toro, I discovered that my wife and I were less compatible than I thought. For example, when we watch TV, I like sports. Baka mahilig sa basketball to. But she like dramas. Kaya meron akong kilala, bumili na ng 2 TV, tigitsa na sila para wala nang away. Ito pwedeng sabihin sa iyo ni Queenie, Joseph, honey, sweetheart, dear, darling, mahal, mahal ang tawag mo. Okay. I don't ask for much, Joseph. Just promise you will stay by my side. Hindi ako naghahangad ng marami. Basta lagi ka lang nasa piling ko. Sabi naman ni Joseph, are we not 2 volumes of 1 book? 2 volumes na kayo, but 1 book. Si Gregory Saidi nga, di ba, Nancy, meron siyang volume 1, volume 2, ganun. No? Kaya 1 book kayo, pero 2 volumes. Maganda pa ito. To keep your marriage brimming with love in the loving cup, whenever you're wrong, admit it. Whenever you're right, shut up. Kasi iba, pagpipilitan pa rin yung kanilang kwan. In the arithmetic of love, may arithmetic pa, Joseph. 1 plus 1 equals everything. And 2 minus 1 equals nothing. Nagbibiro ka din ba, Joseph? Nagbibiro din siya. Build up your husband. Laugh at his jokes. Huwag mo sabihin, yung joke mo, nabenta na. Tawa. Tumawa ka na rin. Maghagak-haka na kayong dalawa. Linangin ang masiding pag-ibig sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Ito. Now, this is realistic. And this is from the Bible. May reklamo ka sa kanya. May cause for complaint ka sa kanya. Sa iyo, sa kanya. Pero anong sabi ng Biblia? Ganda ito, Joseph. Colossians 3:12-14. Yung microphone nga, iho, pakibigay nga kay Joseph. Pabasahin ko nga ng isa. Ni Joseph. Yan. Colossians, Joseph, chapter 3, 12-14, sorry. Colossians 3:12-14. At bilang mga pinili ng Diyos, mga banal at minamahal, magpakita kayo ng tunay na pagmamalasakit, kabaitan, kapakumbabaan, kahinahunan, at pagtitiis. Patuloy ninyong pagtiisan ng isa't isa at lubusang patawarin ng isa't isa, kahit pa may dahilan kayo para magreklamo laban sa inyong kapwa. Kung paanong lubusan kayong pinatawad ni Jehovah, dapat na ganoon din ang gawin ninyo. Ang ganda nun, no? Sabi ron, no? Continue putting up with one another and forgiving one another freely, even if anyone has a cause for complaint.
Kahit na meron kang dahilan para magreklamo, huwag nang gawing issue. Paano ho ba yun, Brad? Paki-elaborate nyo. O ito, pwedeng mag-complain si Queenie. Naku! Ba't pinasok mo yung sapatos mo naman eh? Naghirap-hirap paglinis eh. So may cause for complaint. Pinasok mo yung sapatos eh. Eh ayaw na ayaw niya yun eh. Dahil naglinis nga siya. Yan. May cause for complaint. But hindi na niya ginawang issue. Ito pa. Hello, honey. Anong honey? Hindi ako nakatulog. Bakit? Ang lakas-lakas mo maghilik eh. May cause for complaint. Naghihilik. Ang ginawa na lang ni Queenie, naglagay na lang ng bulak dito. Yun. So may cause for complaint minsan. Alam ni Lisel yan. Alam ni Sister Labaro yan. Alam ni Nancy yan. Alam ng lahat yan. May cause for complaint, but they do not create issues. Yan mo na. Asawa ko naman siya. Kahit na pak. May dumi na yung sa'yo, gano'n. Hindi na niya ginawang ano. May map naman eh. Si Queenie, di ba? Tsaka meron namang Sister Labaro, may punan siyang ginaganon kasi lakas kong magilik daw. Hindi ko naman alam. Na malakas ka daw magilik. Hindi ko naman alam na malakas ako magilik. Bing. Pero sa Sambales, sa Masinloc, may naghihilik. Ang lakas magilik nung tatanga. Sabi ko kay Brother Banting, lalabanan ko yan, sabi ko. Kinabukasan, sabi ko, Tatang, sino, talo ka, sabi niya. Mas malakas pa rin yun. Ang lakas magilig talaga eh. So may cause for complaint. At ito para sa ating lahat. Even if may cause for complaint ka kay Tala, huwag mo nang gawing issues. Issue. Ibig sabihin, huwag na. Mas mahalaga naman siya kaysa doon sa yapak sa dumi, no? Okay. Ngayon, ito. Meron akong nabasa na a good marriage daw is between a blind wife and a deaf husband. A good marriage is between a blind wife, being blind, wala nakikita, no? Di ba? And a deaf husband. Ang mabuting pag-aasawa daw ay sa pagitan ng isang bulag na babae, di wala siya nakikita. At isang binging asawang lalaki, wala siya narinig, di walang away. Good marriage daw. Ewan ko ba? Tama din, ano? Wala ka nakita, wala ka narinig, walang away. Kasi pag may nakikita ka, may narinig, ano ka mo? Ano sinabi mo? Ano ka mo? Sa itong mga author na ito, hindi lang nagpapakilala eh. But we need to be kind. At ito nga ang masasabi ko din. Kindness is, ano ba yung kindness sa Tagalog? Mabait? Kabaitan. Kabaitan. Kindness is a language that a blind can see and the deaf can hear. Kapag ikaw mabait, nakikita yun ng bulag at narinig ng bingi. So we need to be kind to our mate. Okay. Ganda, no? Walang sigalot sa pagitan, no? Doon sa Ilocos Sur, kukwento ko. Sa Ilocos Sur, nag-away yung mag-asawa. Yung brother naman, sutil naman. Sutil. Kasi lumilipad yung plato, Bing, sa labas. Sa baba, basag. Plato, baso. Umakyat ngayon yung brother. Ay, ading, ito pa, ibihagis din. Ay, hindi, wag ko yan. Sabi. Ay, din pala niya. Meron bang ganun? Lilipad yung mga, wala. Hindi mangyayari yan sa, kasi tatlong ikid nandyan. Nandyan ang Diyos na Jehovah. Kaya hindi mangyayari yun. Kailanman sa pagitan nyo. Pero meron nagsabi, author din ito, sabi niya, I have observed that people, mates, in their first year of marriage, the husband speaks and the wife listens.
Sa unang taon ng pag-asawa daw, nagsasalita lalaki, nakikinig ang babae. Good. In their second year of marriage, the wife speaks and the husband listen. Second year yun. Nagsalita ng babae, nakikinig ang lalaki. In their third year of marriage, they both speak and the neighbors listen. Yun. Nakikinig na yung mga neighbors. Ano ba yan? Pambihira naman yan. Okay. Tama na yun? Joseph? No? My final words. Keep in mind that marriage is not a word. Marriage is not a word. It is a sentence. Life sentence. Patayuin na natin sila, pati yung dalawang witnesses. Please stand. Dito ka titingin sa akin, Joseph. Ikaw ba, Joseph Alindayo Herena, sa harap ng Diyos na Yehova at ng mga saksing na sa inyong likuran, sina Nancy at Derek, ay kumukuha kay Queenie Rose Clave Asis bilang iyong pinakasalang asawa upang ibigin at pakamahalin alinsunod sa batas ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang lalaki habang kayo ay kapwa nabubuhay? Opo. That was loud and clear, heard by many. Siya, pakibigay ang microphone kay Queenie. Ikaw ba, Queenie Rose Clave Asis, sa harap ng Diyos na Yehova at ng mga saksing ito, sina Nancy at Derek, ay kumukuha kay Joseph Alindayo Herena bilang yung pinakasalang asawa upang ibigin at pakamahalin at matinding igalang alinsunod sa batas ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang babae habang kayo ay kapwa nabubuhay? Opo, brother. Malakas. Very clear. Okay. Ngayon, walang consent kasi kayo nasa edad na. Repeat after me. Okay, hindi ko hahabaan para hindi kayo malito, no? Ako si Joseph Alindayo Herena. Ako si Joseph Alindayo Herena. Ay kumukuha sa iyo, Queenie Rose Clave Asis. Ay kumukuha sa iyo, Queenie Rose Clave Asis. Upang maging aking pinakasalang asawa. Upang maging Aking pinakasalang upang asawa. aking maging pinakasalang asawa. Upang ibigin at pakamahalin. Upang ibigin at pakamahalin. Alinsunod sa batas ng Diyos. Alinsunod sa batas ng Na Diyos. nakasaad sa banal na kasulatan. Na nakasaad sa banal na kasulatan. Para sa mga Kristiyanong asawang lalaki. Para sa Kristiyanong Asawang lalaki. Habang tayo'y kapwa magkasamang nabubuhay sa lupa. Habang tayo'y ay kapwa magkasamang nabubuhay. Habang tayo ay kapwa magkasama Nabubuhay sa lupa. nabubuhay sa lupa Ayon sa kaisa ng Diyos ayon sa kayusan ng Diyos sa pag-aasawa. sa pag-aasawa. Titingin ka rin sa kanya, Queenie, ha? Pakibigay ang microphone. Ako si Queenie Rose Clave Asis. Ako si Queenie Rose Clave Asis. Ay kumukuha sa iyo, Joseph Alindayo Herena. Ay kumukuha sa iyo, Joseph Alindayo Herena, Upang maging aking pinakasalang asawa. upang aking maging pinakasalang asawang lalaki, Upang ibigin at pakamahalin. upang ibigin at pakamahalin At matinding igalang. At matinding igalang, alinsunod sa batas ng Diyos alinsunod sa batas ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan na nakasaad sa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang babae para sa Kristiyanong asawang babae habang tayo ay kapwa magkasamang nabubuhay sa lupa magkasamang nabubuhay sa lupa ayon sa kaisa ng Diyos sa pag-aasawa. ayon sa kaayusan ng Diyos sa pag-aasawa. Very good. Meron ba kayong sing-sing? So, sa ring bearer, pakisuyo. Ba, si Lejan pala ito. Okay, abot mo Lejan kay Joseph. Thank you, Iho. Pakilagay sa talasinsingan ni Queenie Rose. Mga nagkapalit.
Oh, ninenervyos si Joseph. Ngayon pa lang kasi siya ikakasal. First time na. Tapos pakilagay Queenie sa talasingsingan din ni Joseph. Sa mga kapatid at mga kaibigan, ang singsing o mga singsing ay panlabas at nakikitang tanda na nagpapahiwatig sa lahat sa inyo hinggil sa pag-iisang digdib ng lalaki at ng babaeng ito sa bigkis ng pag-asawa. Pakisuyo sa chairman na mga siwa muna habang pinipirmahan ang mga dokumento. Queenie Rose ay nakipagtipan sa harap ng Diyos na Jehovah at ng mga saksing ito na tatanggapin ang isa't isa sa buklod ng pag-asawa. Ako, bilang isang ordinadong ministro at sa pamagitan ng otoridad na pinagkaloob sa akin ng banal na kasulatan at ng Republika ng Pilipinas, ay nagpapayag na sila ay mag-asawa na. Ang pinagtuwang ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinumang tao. Manalangin po tayo. Amang banal, Diyos na Jehovah, ang siyang nagdisenyo ng pag-aasawa. Sa pangalan po ng Panginoon Hesus, nais namin kayo lapitan sa panalangin. Maraming salamat po na naging matagumpay po ang unang bahagi ng programang ito, ang legal at scriptural na pag-aasawa ni na Joseph at Queenie Rose. Alam namin na magiging maligaya sila sa kanilang bagong tataking pamumuhay at patnubayan niyo po sana sila sapagkat kayo ang bumubo ng pangatlong ikid sa kanilang pag-asawa at kayo din po sa mga magiging mag-asawa sa inaharap.
Nawa, patnubayan niyo rin po ang natitirang bahagi ng programang ito ng kanilang pag-asawa. Tanggapin niyo na po aming panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pinakikilala ko ang bago mag-asawa, sina Joseph at Queenie Rose Karen.